Ang ganda ng bangka ko. Ilang tao kayang kayang sumakay dito? Ang galing mo naman. Alam ko. Di naman masyado. Pwede mo ba kaming gawan? Matapos nyo akong hindi pansinin, ngayon magpapagawa kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Noong bata pa ako, isa sa pinakasikat na laruan kapag umuulan ay ang bangkang papel. Alam niyo ba kung ano ang bangkang papel? Di bangka na gawa sa papel. Naku, mukhang uulan na. Oo nga po, Nay. Ay naku, yan ang nga bang sinasabi ko. Ang mga sinampay ko. Gagawa ko ng bangkang papel. Mamaya na, tulungan mo muna ako magpinaw ng mga damit. Ay, ano ba yan? Yung mga manok na pangsabong ko, mababasa! Wow, talagang inuna pa ni tatay yung mga manok niya eh. Buti na lang nakuha agad natin ang mga damit. Lalabhan ko na naman sana yung mga yun kung nabasa. Nay, pagkatapos kong kumain, maghuhugas ka ng pinagkainan? Gagawa po ako ng bangka. Talaga naman, kala ko magkukusa ka na. Pagkatapos kong kumain noon, gagawa na ako ng bangkang papel. Pero paano nga ba gumawa ng bangka na gawa sa papel? Ang ginagamit ko nun, yung papel ko na ginagamit ko sa school. Pupunit ako ng isang page nun, tapos titiklopin ko yon ng paulit-ulit hanggang sa makagawa na ako ng bangka. Ganun lang kadali. Ayan, may bangka na ako. Ang sunod kong gagawin noon ay pupunta ako sa gilid ng bahay namin kung saan may tubig na naipon mula sa ulan. Tapos doon ko palulutangin yun. Pero hindi rin gaano nagtatagal ang bangkang papel sa tubig. Dahil nababasa ito at di magtatagal, lulubog na rin ito at tuluyan ng masisira. Naku, talagang bata ka. Nakikita mo bang umuulan pa, ha? Opo, Nay. Yun naman pala eh. Bakit nagpapaulan ka, ha? Ikaw magkasakit ka. Di yan, Nay. Saglit lang naman eh. Ay sus! Kapag ikaw nilagnat bigla, sinasabi ko talaga sa'yo. At dahil batang sakitin ako noon, inilalagnat din talaga ako noon. Nay, ang sama ng pakiramdam ko. Ayan, sinasabi ko na nga ba? Akin na nga, hihipuin ko ang leg mo. Mainit po ba? May lagnat ka na nga! Yan na nga bang sinasabi ko? Pero dahil tungkol ang kwentong ito sa bangkang papel, hindi ko na idedetalye yung tungkol sa panahong may sakit ako. Lumalayo kasi tayo sa topic. Kung walang ulan, sa ilog ako nagpapaanod ng bangka noon. Minsan nga, 2 bangka yung pinagsasabay ko noon para kunwari magkakarera sila. Kaso ang mahirap kapag sa ilog ko pinapaanod ang bangka, makonsumo siya dahil hindi naman bumabalik sa akin yung mga bangka. Kaya kailangan ko pang gumawa noon para magpaanod ulit ako. Ano ba yan? Napapagod na ako gumawa. Uwi na nga ako. O, di ba? Di nagkalat lang ako sa ilog noon. Gawa naman sa papel yung kaya matutunaw agad. Sige, i-gaslight mo pa kami. Isang araw, katatapos lang din nun umulan nang mapadaan ako sa kalye malapit sa amin. Meron kasi doong kanal at may 3 batang nagtitipon malapit doon. Nang lumapit ako sa kanila, nakita kong naglalaro pala sila ng bangkang papel. Nagkakarera sila gamit yon. Kaya naman, umuwi ako nun sa bahay para gumawa din ng sarili kong bangkang papel. Pagkatapos, ay bumalik ako sa kalye dahil gusto kong makipaglaro sa kanila nun. Pero, nalungkot ako sa sunod na nangyari kasi... Uy, may bangka din ako oh. Pwede bang sumali? Pwede ba? Pwede ba? Walang pumansin sa akin. Ay, ano ba yan? Gusto ko lang namang sumali. Ilang beses ko pang sinubukang kausapin sila, pero wala talaga silang pakialam sa akin kahit anong pagpapapansin ang gawin ko. Mga bulag ba kayo? Hindi. Talagang hindi ka lang namin pinapansin. Lo, puno na kasi dito, tsaka wala namang espesyal dyan sa bangka mo. Maghanap ka na lang ng ibang pwesto.
Inisip ko no na siguro dahil simple lang yung bangka ko at mas maliit kumpara sa kanila, kaya ayaw nila akong isali sa karera nila. Kaya naman, nakaisip ako ng isang maganda at malaking idea nun. Muli akong umuwi sa bahay nun para gumawa ng mala-Titanic na bangka na gawa sa papel. De, joke lang. Nay, may karton ba tayo dito? Oo, meron. Diyan sa may sulok, hanapin mo na lang. Sige, Nay. Nang makita ko na ang karton na hinahanap ko, agad ko nang sinimulan ng paggawa sa iniisip ko. Simple lang kasi ang bangka mo. Anong simple-simple sinasabi niyo, ha? Tingnan natin kung sinong simple sa atin ngayon. Gamit ang karton, gumawa ko ng malaki at matibay na bangka noon. Nilagyan ko pa yun ng mga detalye tulad ng watawat para magmukha talaga siyang hindi lang simpleng bangka. O ano, nasa ng simple dyan? Nang bumalik ako sa kalye, hindi ko na sinubukang makipaglaro pa ulit sa mga bata. Pero naglaro ako malapit sa kanila para magpapansin ba. Ang ganda ng bangka ko. Ilang tao kayang kayang sumakay dito? Uy, tingnan nyo. Ang ganda ng bangka niya, oh. Hala, oo nga. Ang laki pa. Parang hindi na bangka yun, ah. Parang barko na yun. Hali kayo. Lapit tayo sa kanya. Naramdaman kong naglalakad palapit ang tatlong bata sa akin. Pero nagkunwari lang ako noon na walang alam hanggang sa magsalita na sila. Ang ganda ng bangka mo. Oo nga, ikaw gumawa niyan? Ah, eto ba? Oo, ako gumawa nito. Basic nga lang to eh. Saglit ko lang ginawa. Ang galing mo naman! Alam ko. Ah, di naman masyado. Pwede mo ba kaming gawan? Matapos nyo akong hindi pansinin, ngayon magpapagawa kayo? Bahala kayo sa buhay nyo! De, joke lang. Siyempre, dahil tinuruan tayong maging mabuting bata, pumayag na din akong gawan sila noon. Pero siyempre, hindi ganun kaganda sa akin, no? At sabay-sabay na nga kami nagkarera noon gamit ang mga bangka namin na gawa sa papel. Anong lesson sa kwentong ito? Siguro, wag nating maliitin ang isang tao base lang sa unang kakayahang pinakita nila. Kasi malay natin, may tinatago pala silang talento at mas magaling pa sila sa'yo. At para naman sa mga taong na underestimate, huwag mo sayangin ang oras mo para maghabol sa validation ng ibang tao. Gawin na lang natin silang motivation para i-improve pa yung sarili natin kasi makikita mo kung saan lalapit sa iyo ang mga tao kapag nakita na nila yung worth mo. Yun lang. Sana nagustuhan niyo ang kwento. Please like and subscribe. Bye!